Yes, another video discuss about home Wi-Fi. So ito yung pinaka basic na paano nagwo-work yung mga internet natin sa bahay. Discuss ko lang yung basic knowledge regarding the data communication. So ito nag-install sila ng modem. Ito po yung tinatawag na Huawei 5V5. Pero sa network talaga yan is ONU or Optical Network Unit. So si ONU, pupunta yan dun sa NAP. Meron yung fiber na nakakonect siya kanya diretso. Tapos diretso sa OLT. So yun. Ganun lang. Pag anything na nangyari dito between modem papunta sa OLT, mag-red yan, putol, meron yang red LOS or loss of signal. Kaya LOS yan. Loss of signal yung ibig sabihin. So, ibig sabihin, may putol kayo na fiber in between the OLT, Optical Line Terminal. So, yan yung nasa cabinet ng ISP, yung Internet Service Provider. So, dito naman, hindi tayo di-discuss yan papunta sa labas, kundi dito tayo sa loob. Siyempre, yung modem mo, nagbubugay ng Wi-Fi signal papunta sa mga cellphone. So, yan, mga cellphones. So, yan. So, nagwa-Wi-Fi siya, no? So, dito naman, pag tinawag dito, papunta sa mga cellphone or PC, yung mga PC or LAN po yan. Anything na palabas is WAN. Wide Area Network. Ito, Local Area Network. Kaya dito, yung mga IP address 192.168.254.x/24. Ito naman is yung 1 IP. Yan, makikita nyo yan sa modem dun sa 1 IP. Kaya, yung 1 IP naman is binibigay from BNG. Siya yung nabibigay ng 1 IP papunta sa modem kung PPP OE. Pero kung IP OE, dalawa kasi yung technology natin, yung access na yung nagbibigay ng IP. So, point-to-point na lang yan hanggang dito. Sa PPOE naman, meron siyang user and password na ini-encode para magkaroon ng IP address. Then, magkaroon siya ng session dito sa PNG. Kaya, minsan, dapat naka-steady yung INT para meron kayong session sa labas. So, back to the local area network. Ito yung LAN. So, pinaka-basic naman dito is naka-Wi-Fi. Pag sinabing Wi-Fi or LAN cable, yan po yung pertaining sa dito. So, kung PC nyo, connect nyo sa LAN 1 ng LAN cable, yan. LAN pa rin siya, part ng LAN. So, yun. By the way guys, pag tip lang, pag nagpatayo kayo ng modem, kailangan naka-vertically up yung antenna niya, ha. Hindi siya pahiga kasi nakakapangit yun ng signal. Tapos, make sure na malamig yung modem kasi habang umiinit ito, nagde-degrade din yung performance ng Wi-Fi or device na ONU. Kasi pag mainit to, medyo tagilid yung performance kasi electronics rin yan. Pag hot na, patayin nyo minsan para at least okay yung performance niya or maka-rest rin yung electronics. So yun, connectivity. So si modem, kasi marami yung function. Meron siyang ONU, Optical Network Unit. Meron din siyang DHCP. So Dynamic Host Control Protocol. Kung napapansin nyo, pag nag-connect kayo ng Wi-Fi sa modem,
pag okay yung password ng Wi-Fi, authentication ng Wi-Fi, ano yan, mag-encode kayo ng password, di ba? Pag okay yung password, next is obtaining IP address. IP. So, ibig sabihin is yung DHCP na ng ONU dito, yun yung nag-performance. So, siya yung magbibigay ng IP address sa device na to. The same goes sa pangalawang device. Wi-Fi authentication, ibig sabihin yung password ng Wi-Fi, tapos mag-obtain yun ng IP address yan. So, kung napapansin nyo, yung range is 192.168.254.x. Pero yung gateway, by default sa globe is 192.168.254.254. Yan yung interface ng modem dito. So, 254, yan yung pinakasikat na gateway. Kung gusto nyo i-access yung modem, dito kayo pumasok sa 192.168.254.254, yung gateway. Gateway sa modem ng ONU. So, yan yung pinaka-famous na IP address. Okay? So, ganun lang. Kaya minsan, meron, aside sa DHCP, medyo bugbog na rin to kasi meron rin yung firewall feature. Yan yung nagpo-protect mga unwanted na packets, filtering, firewall, tsaka wireless access point, in which ito yung nagpa-value ng Wi-Fi. Kaya ang daming function ng modem na to. Kaya specs wise, si modem rin meron din siyang CPU, or CPU is Central Processing Unit, tsaka memory. Kaya yung nito, meron lang akong standard na limit device na makakonect sa kanya. Kasi yun nga, pag ito, marami na nakakonect, para rin yung speaker kasi, parang representative ba? Pag maraming nakakonect sa iyo, hindi ka makapag-usap ng maayos personally. Kaya ito, ginagawa namin is nagpo-provide pa kami ng another router na mas mataas yung memory and CPU para lang ma-offload yung connectivity dito. Tapos, yun nga, meron tayong firewall, wireless access point. So, 3 na yung function niya, no? Tapos, meron pang DNS DNS. Meron ring domain name server. Kaya, ganun lang yung basic na Although simple lang siya ni device, pero nakikita ko sa mga tao, sa mga subscriber, pinapabayaan, pinapaalikabukan itong modem na to. In which napaka-critical ng temperature, tapos yung malinis, clean na airflow. Yan yung dapat kasi napababayaan yan . Tapos yung fiber pa minsan is tinutupi, kaya nagre-red yung LOS niya. Putol. So, yun. I hope meron kayong natutunan na yung ONU pala is maraming function. Aside sa providing sa wireless, siya rin yung nag-DHCP, Dynamic Host Control Protocol, DNS. Minsan, naglalagay kayo ng MAC filtering, in which meron akong another video na aside sa Wi-Fi password, MAC filtering yung ina-add natin para makontrol yung connected device, or kasi yung password, pag shinare yan ng kabila, kalat-kalat na yan . Kaya gumagamit tayo ng MAC filtering. Yun yung recommendation natin, MAC filtering.
Although, kailangan mo talaga ng technical skills to configure sa Mac kasi medyo challenge rin yan. Tapos, kailangan mong ma-known yung MAC address ng mga device na i-enroll mo para ma-whitelist or whitelist kasi para ibig sabihin yung mga maka-enroll lang na MAC address, sila yung makapasok sa Wi-Fi. So, ganun yung function ng modem nito. Make sure lang na kasi yun nga, meron akong experience na umaabot sa 15 devices. Tapos, nagrereklamo na yung customer bakit daw putol-putol yung globe. Pati, 15 device. Hindi naman yan siya design to cater that napakaraming device. Kasi nga, meron din yung limitation sa bandwidth, sa resources, sa CPU, sa memory, and sa wireless access point na frequency na ginagamit. So, dual band na rin siya. Regarding the dual band, meron tayong band steering na technology na 2.4 plus 5 GHz na ginagamit na frequency. So, very simple lang yung ONU, no? Pero marami palang gamit nito. Kaya if you want to learn more about, make sure sa membership, mag-subscribe kayo. Mura lang yan para sa level up na knowledge. Maraming salamat and see you around, guys.